May mga umaalma po dito sa naging testimonya o affidavit, sinumpang salaysay ng mga diskaya na bakit parang selective daw at may pinipili na kung saan ay mula 2022 hanggang 2025 lamang yung kanilang inilista na kung saan ay yung mga proyekto na di umano'y maanomalya at kinasasangkutan ng ilang mga tiwaling opisyal ng ating pamahalaan at maging kongresista o mga taga-DPWH. Pero dito ho mga kababayan ay may binabanggit ito si Senator Alan Peter Cayetano. Kung talagang gusto nyo na mas malawak at sige, lawakan na natin investigasyon, dapat 2010 pa lang. Simula pa ho ng 2010, ay imbestigahan na rin sa panahon po ni Noynoy Aquino, mga kababayan. So yan po, kasi ang ipinipilit ho ngayon ng mga kakampi po ng administrasyon ay wag lang ho yung parang ma-focus dito po sa 2022 hanggang 2025 sa panahon po ng Marcos Jr. administration. At ang gusto ho nila ay dapat ay umatras ng kaunti mula sa Duterte administration kasi parang ang mission nung ngayon talagang dapat maisama ang pangalan Duterte dito po sa flood control scam. Mga kababayan, kung inyo pong matatandaan dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso at nung dumalo, ito pong si Carly Diskaya, binabanggit niya na nagsimula sila sa pagiging contractor sa panahon pa ng GMA. Gloria Macapagal Arroyo, tapos lumaki ng lumaki. Sumunod ho dyan ay ito pong Noynoy Aquino administration, tapos ay, di ba, pagkatapos ko kay Noynoy, Duterte, hanggang ngayon Marcos. Pero, kung inyo pong matatandaan, tinatanong ho ni Party List Representative Chel Jokno, ito pong si Carly Diskaya, kailan ba kayo nagsimula? O sinabi, hindi, Gloria pa lang kami. O Gloria, Aquino, Duterte hanggang ngayon. O sige, bigyan mo kami ng kopya ng mga proyekto mo mula 2016 lang. Bino mo, yung gusto ho ni Chel Jokno, yung Duterte lang, alam mo na, alam na this. Di po ba? Pero ito, may binabanggit ito si Senator Alan Peter Cayetano, ang kasalukuyang Senate Minority Leader, na ang sinasabi niya ay dapat imbestigahan mula po 2010 hanggang 2016 din. Isama yan. At na kung saan ay talaga namang, ang sabi po nga ni Senator Alan, hindi naman graft-free o walang nangyaring katiwalian sa panahon po ng Noynoy Aquino administration. Kasi ngayon, parang ipinipinta po sa mata ng mamayan na napaka-linis po sa panahon ng Aquino administration na kung saan kaya nga kinuha ito pong si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson na siya po ang DPWH Secretary sa panahon ng Aquino administration. So ang sabi niya ho, mga kababayan, 10% lang. O meron pa rin anomalya, di ba? Kahit na 1% yan, di ba? Dapat 0. Walang tongpats, di ba? Pero ito, pakinggan niyo ho muna itong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. At kanyang kinikwento, sa tagig na ko, simula 2010, meron na pong mga anomalya. Ito, panoorin po ninyo. Ito ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Banggitin na 2016. Ba't banggitin nyo rin 2010 to 2016? Wala naman nagsabing graft-free ang ng DPWH noong 2010 to 2016 Sa bayan namin, contractor, congressman, doon na uso yung sheet piling 2010 to 2016. Bago noon, walang sheet piling sa Taguig. Pero yung sheet piling na isa sa mga pinaka-corrupt ways of flood control, nangyari po to 2010 to 2013 or 2016. So let's get to the bottom of it. Yan po, no? Ang sabi ho ni Senator Cayetano, hindi, sige. Kung ngayon, Marcos, Duterte, isama na natin yung 2010 hanggang 2016 sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Kasi dyan ho, magkakaalaman din. Maganda ho, magkabistuhan. Kasi ngayon sinasabi parang malinis ho yung DPWH noon na pinamumunuan ni dating Secretary Babe Singson na ngayon po ay miyembro ho siya ng Independent Commission for Infrastructure na kung saan ito ho yung binoon ni Pangulong Marcos Jr. para mag-imbestiga
dito po sa flood control projects at iba pang mga proyektong pang-infrastruktura ng ating gobyerno. Di po ba? Bukod kay Babe Singson, yung si Fajardo, yung si SGB dati, at si retired Supreme Court Justice Reyes, magiging chairman, at special advisor and investigator, ito pong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So, sabi po ni Senator Cayetano, Minority Leader, imbestiga na lahat kasi sa kanyang pagkakalam, siya mismo may personal na kaalaman, personal knowledge. Yun siya nangyari daw po sa Taguig. Grabe raw po yung mga, may inaakusahan siya, yung dating congressman doon, na grabe ho yung katiwalian. So, mas maganda ho talaga, kasi ho ngayon, parang ang nagiging direksyon ho ngayon, ay gustong ilihis. Bakit Marcos lang isama natin Duterte? Kasi pag may Duterte, parang para makalibre yung Marcos administration. Hindi po. So, tama ho ito. Mas maganda yung kay Senator Alan Peter Cayetano. O sige, simulan natin mula 2010 kay Noynoy Aquino hanggang ngayon 2025 sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. para mas mabuti, di ba? Mas mainam at mas maging komprehensibo ang investigasyon kasi parang talagang diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso, nagulat nga ho ako sina Party List Representative Laila de Lima at Chel Jokno, talagang at maging si Congressman Terry Ridon, yung sanib puwersa ho sila na nang umattend ho roon ang Diskaya, ang gusto, bakit selective? Parang may pinagtatakpan ka. Ang gustong-gusto nilang marinig, dapat may kasama yung Duterte. Sabi naman ni Curly Diskaya, hindi, nagsimula pa kami GMA, Gloria Macapagal-Arroyo. Sana, kung talagang wala kang, halimbawa, kay kongresista, na wala kang tinititigan, wala kang pinoprotektahan, wala kang ibang motibo, dapat sabihin mo, sige, magsimula tayo kay Gloria Arroyo. Pero masyado malayo na yun. Kahit dito na lang kay Noynoy Aquino, 2010, di po ba? Pero ang hinihingi niya, records, 2016 to 2022, sa panahon ni Duterte. Alam na natin kung ano ang, sabihin natin, talagang motibo ho rito. So, yun lang ho. Kayo ho, mga kababayan, ano man nakikita nyo? At ano ang pananaw nyo rito? So, mas mainam siguro ako sa aking pananaw, mas mainam nga, siguro simula na hanggang 2010 sa panahon ng Noynoy Aquino administration. At makita rin ho natin yung sinasabi na napakalinis daw ho ni dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson nang siya po ay mamuno bilang kalihim ng DPWH para magkaalaman na, di po ba? So, yun nga ho may patunay mismo si Senator Cayetano 2010 merong maanomalya na proyekto sa kanila, DPWH. So, yun ho. Abangan ho natin kung saan po hantong itong isyong ito. Pero kayo ho, sige, magbigay na po kayo ng komentaryo dito po sa ating channel para maibulalas nyo po kung ano masasabi nyo rito. Tama ho ba? 2010 hanggang sa kasalukuyan. Wag lang yung, kasi gusto nilang atras mula ngayon, Marcos, hanggang Duterte lang. Todo nyo na. Hanggang yung 2010 na sa panahon ni Noynoy Aquino administration para wag naman ho kayo mahalata na kayo po talagang gusto niyang target ay ang mga Duterte, di po ba? Okay, so ulitin ko lang ho, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share ito pong ating channel. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.